Anong nangyayari? May mga sundalo ba? Wala, Commander! Pero aswang meron! Nasaan? Pinaputukan ko siya kanina nang magising kayo. Biglang lumundag sa mga sanga. Ang liksi niya! Sinasabi na nga ba eh. Maganda kayo. Hahanapin natin yung halimaw na yon. Story time. Ako si Ridelo. Sa ngayon, 58 years old na ako. Isa akong kaaway ng gobyerno. Sa madaling salita, miyembro ako ng pangkat ng mga rebelde dito sa Kabisayaan. Kahit nasa bundok kami madalas, abot pa rin naman kami ng makabagong teknolohiya ngayon. Minsan naman kasi kaming napapadpad sa mga lugar na may signal. Minsan naman, bumababa kami sa bundok para pumunta sa bayan. Uhubarin lang namin yung mga kargada namin at uniform. Normal na mamamayan na ang magiging tingin nila sa amin. Saka isa pa, hindi rin naman nila kami kilala. May mga pamilya rin naman ng iba sa amin at namumuhay ng normal bilang isang Pilipino. Madalas na rin kaming nabababad sa social media at kung ano-ano pang apps na uso ngayon. Dito ko rin na-discover yung channel mo kung saan pwede magbahagi ng mga nakakatakot na karanasan. Bago ako sumama sa kilusan, dati akong guro sa isang bayan kung saan ako isinilang. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin at sa walang pakialam ng mga gobyerno sa mga katulad naming mababa ang sahod, naengganyo akong sumali sa ganitong organisasyon upang ipaglaban ang karapatan nating mga simpleng mamamayan lang. Marahil ang iba sa inyo ay hindi maiintindihan ng layunin namin, pero para sa amin, ito lang yung paraan namin para ipagsigawan kung ano yung nararapat para sa mga katulad namin. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay matagal na nangyari. Wala pang social media sa mga panahon na to at kahit signal sa radyo ay bihira lang namin maranasan sa bundok nito. Sa pagkakatanda ko, 27 years old pa lang ako nito at bago pa lang ang kilusan. Unang linggo ko pa lang bilang isang rebelde nito. Nakaengkwentro kaagad kami ng mga sundalo. Galing kasi kami nito sa isang liblib na barangay sa isang bayan para sana manghingi ng kaunting pagkain sa mga nakatira sa baryo. Nang makasalubong namin ang mga nagro-rondang sundalo, agad kami nagpalitan ng putok. Hanggang sa madehado kami sa pwesto, kaya mas pinili na lang naming umatras kesa naman maubos kami. Atras! Atras! Sigaw ng commander namin habang nagpapaputok ng barel. Agad naman akong tumakbo pabalik para lumayo na. Ang iba naman ay naiwan habang paunti-unting umaatras. Hindi namin kinaya yung puwersa ng mga sundalo nito, lalong-lalo na yung mga high power nilang armas. Kaya maraming nasugatan sa pangkat namin at sa kasamaang palad nito, dalawa sa amin ang nasawi. Ganito ang buhay rebelde, Ridelo. Ganito kahirap makamit yung karapatan natin. Gusto man nating sabihin yung nais natin, baril yung isasagot ng gobyerno sa atin. Di bali na kay Erwin, hanggat nabubuhay ako, iaalay ko sa kilusan na to ang bawat segundo ng buhay ko. Mananatili akong tapat at ipaglalaban ko kung anong nararapat para sa atin. Bumalik kami sa itaas ng bundok dahil nandun yung kuta namin. Kahit sabihin nilalamo kami sa tuwing gabi, ay ayos lang. At least nilalamo kami para ipaglaban yung alam naming tama. Hindi kagaya naman nakaupo sa pwesto na ninanakaw lang yung kaba ng bayan para yumaman sila. Samantalang yung mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghihirap. Ang mayayaman lang ang lalong yumayaman. Kahit kapiranggot ng lupang sinasaka ng mga magsasaka, kinukuha pa nila para patayuan ng mga commercial building para lang sa pansariling interes at sa mga dayuhang negosyante. Ayokong dumating ang araw na magiging dayuhan na lang ang mga Pilipino sa sarili nilang bayan. Hapon nito, nang lapitan ako ni Ka Erwin, sabi niya magpaalam daw kami kay Commander para pumunta sa isang barangay. Piyesta daw doon at maraming pagkain. Gusto raw nitong makipagsaya. Sabi ko sa kanya, baka hindi kami payagan. Papayag yun. Saka hindi naman to sa bayan ng maraming tao. Diyan lang sa may ibaba ng bundok. Dalawa lang tayo? Oo, dalawa lang. Para hindi tayo pagdudahan ng mga tao ng mga rebelde tayo. Huwag kang mag-alala. Ligtas tong gagawin natin. Ginagawa talaga to minsan ng samahan. Nang magpaalam kami kay Commander, pumayag naman to sa amin. Basta raw mag-ingat kami at baka masundan kami ng mga sundalo. Alam ng Commander namin na yung barangay na pupuntahan namin ay malayo sa bayan. Kaya walang mapapadpad na mga sundalo doon. At hindi kami makikilala, kaya kahit makipagsayawan pa kami sa disco, ay ligtas kami. Nagbihis na lang kami nito ng maayos, para akma sa pupuntahan namin. Ganito ang sistema namin pag may gagawin kaming iba sa bayan. Ang ibang mga kasama namin ay umuwi rin naman paminsan-minsan sa pamilya nila. Ako kasi, hindi na nakakauwi, gawa ng malayo yung bayan ko, kung saan nakatira ang mga magulang ko. Pasado alas 7 ng gabi kami umalis ni Ka Erwin. Bumaba kami sa bundok, at saka dumaan sa kalsada. Iniwan namin yung baril namin sa makapal na talahiban.
Gusto lang namin ngayong gabi na maging normal na Pilipino na nakikipagsaya sa tuwing may kapistahan. Kahit mga rebelde tayo, maaari pa rin tayo magsaya, no? Saka, mga Pilipino pa rin tayo at malaya sa gusto nating gawin. Ang hiling lang ni Commander, huwag tayo magpapahuli at huwag isisisi sa grupo kung ano man mangyari sa atin dito. Tama ka kapatid, mabuti na lang mabait si Commander no? Wala masyadong bawal sa kanya. Mabait talaga yun. Binibigay niya sa atin yung karapatan natin. Ayaw niyang igaya ang pamamahala niya tulad sa pamamahala ng gobyerno natin. May iba tayo kay Erwin. Nung hindi ka pa rebelde, ano ka? Dati akong empleyado sa isang kumpanya sa Manila. 10 taon rin ako nagpaalipin sa mga amo naming dayuhan. Hanggang sa may isang organisasyon ang nakausap ko. Inalimutan ko ang buhay na meron ako noon at iginugol ko ang buhay ko para sa samahang to. Eh ikaw, anong ginagawa mo dati? Isa akong guro sa bayan namin. Katulad mo, hindi ko rin gusto yung pamamalakad ng gobyerno para sa aming mga guro. Mas matanda lang sa akin ito ng 5 taon si Ka Erwin. Pero nalaman ko na halos magkapareho lang yung mga hilig at gusto namin. Mahilig sa babae. Isa rin to sa dahilan kung bakit sumama ako rito sa kanya. Pero malayo pa lang kami nito ay rinig na namin yung sonata sa ermita. Marami na rin kaming nakakasalubong ng mga dalaga at binatang mananayaw. Tignan mo, ang ganda oh. Yun pa, sigurado akong paldo tayo nito mamaya kapatid. Sira ulo. Pero pwede rin. Totoo nga ang sinabi ni Ka Erwin. Maraming magaganda sa lugar na to. Kadalasan mga wala pang karanasan at sariwa pa. Palibasa, malayo sa bayan na kung saan marami ng tukso. Dito lahat ay parang Maria Clara. Pagkarating namin sa gate, agad kaming pinigil ng mga bantay. Kailangan daw namin magbayad para pumasok. Pero kung may dala raw kaming mga dalaga, libre na ang pinto para sa amin. Eh wala boss eh, magbabayad na lang kami. Magkano ba yung entrance? Sumagot naman agad yung mga bantay na 10 piso ang isa. Pagkapasok namin, marami-rami na rin yung mga tao sa loob. Umupo muna kami saglit ni Ka Erwin. Maganda yung tugtog nito. Talagang mapapaindak ka kapag sumayaw ka. Pero ang pinaka-inaabangan talaga ng lahat, yung tinatawag na baile. Ito yung magpapatugtog ng sweet music at kukuha ka ng babaeng matitipuhan mo sa mga upuan. Tapos isasayaw mo na siya sa gitna. Pero hindi yun ganun kadali. Dahil kung hindi kanya tipo, hindi to sasama sa'yo. Babalik ka talagang luwaan sa kinauupuan mo. Habang nakaupo kami ni Ka Erwin sa upuan, biglang may pumasok. Agaw eksena talaga yung kagandahan nila. 4 sila pero 2 babae lang yung napansin namin ni Ka Erwin. Nang makita kasi namin sila, kumislap yung 2 mata namin. Agad ako hinawakan ni Ka Erwin sa braso at sa kaniyog-yog. Para bang nasasabik to at handa nang sumunggab. Kalma lang, para ka namang bulating kinikilig eh. Paano ba naman? Para silang mga anghel sa ganda. Dumaan sila sa tapat namin at nasagi pa nito yung pa ako. Agad naman silang humingi ng paumanhin. Kaya ito na yung pagkakataon na hinihintay namin ni Ka Erwin. Pwede ba makipagkilala sa inyo mga binibini? Oo naman. Ako si Angela. Tapos itong pinsan ko si Maria. Tapos itong 2 si Dodoy at Bentot. Mga pinsan din namin. Magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Gerald. Tapos itong kasama ko si Dolfo. Anong Dolfo? Pambihira ka naman Gerald. Ginawa mo pa akong lolo. Ibig niyang sabihin Delphine. Tama, Delphine. Oo nga pala. Pwede ba namin kayo mamaya maisayaw? Oo naman. Asya, doon muna kami sa dulo ha. I'm Gerald Delphine. Doon muna kami ha. Sige Maria. Sabay ngiti ko nito. Ngumiti rin at kumawa yung 2 pa nilang kasama sa amin. Tapos nagpatuloy na silang maglakad. Pagkaalis nila, grabe yung kilig namin ni Ka Erwin nito. Nakita mo yung karedelo? Kumaway sa akin si Angela. Sa akin din naman Ngumiti at kumaway si Maria. Sabi sa'yo maraming magaganda sa lugar na to Tiba-tiba tayo dito Ka Erwin Basta sa akin si Angela Oo, sayong-sayo. Sa akin si Maria. Nang mag-umpisa na yung sayawan, dito na kami gumalaw ni Ka Erwin. Tumugtog yung matamis na kanta. At ito na yung pagkakataong maisayaw namin si Angela at Maria. Pero nang papunta na kami sa pwesto nila, ay may biglang dumating na maaangas na grupo. Mukhang may makakaya sa buhay. Lumapit sila sa pwesto ng 2. Tapos 2 lalaki yung humingi sa kamay ni Angela at Maria para maisayaw sila. Pero tumanggi ang mga to. Medyo nagkasagutan pa sila. Kaya kumalma muna kami ni Ka Erwin at pinagmasdan lang sila. Nang umalis yung grupo sa pwesto ng 2, saka pa lang kami lumapit. Pagkarating namin dito, hiningi namin kagad yung mga kamay nila para maisayaw sila sa gitna. Hindi naman sila nag-alinlangan pa at sumama sila sa amin. Kita ko pa yung matatalas sa tingin ng grupo sa amin ni Ka Erwin. Mukhang naasar sila sa amin. Pagkatapos namin maisayaw yung 2, naghanap muna kami ng maiihian ni Ka Erwin dahil wala silang CR sa loob. Napilitan kaming lumabas na lang para doon umihi. Pero sa kasagsagan ng pag-ihi namin,
biglang lumapit yung grupo ng mga kalalakihan. Ito yung kaninang tinanggihan ni Angela at Maria. Magandang gabi mga kaibigan. Anong meron? Nakangiti pa si Ka Erwin nang binati sila. Ngumiti rin ako at sa tumango bilang bati na rin. Pero bigla na lang nila kaming pinagsusuntok. Sa gulat nga namin, hindi na kami nakaiwas pa. Kaya tumumba kaming pareho ni Ka Erwin sa damuhan. Wala kaming laban dahil marami sila. Kaya tumakbo na lang kaming dalawa palayo sa lugar. Wisit! Ang sakit nun ah! Sandali, pahinga muna tayo. Mukhang hindi naman nila tayo hinahabol eh. Babae na! Naging bukol pa sa ulo! Akala ko makakaskor tayo ngayong gabi ah. Ano? Balikan ba natin? At pagbabarilin ng mga hayop na yon? Sira, wala yan sa sinumpaan nating tungkulin. Hindi tayo mga tulisan para gawin yan. Bawi na lang tayo sa susunod. Kung sa bagay. Pero ang sakit ng mata ko ah. Hindi mo lang ako nakaganti kahit sapok sa mga yun ah. Paano tayo makakasapok? Lagpas 10 sila. Mabuti nga ganito lang inabot natin eh. Mabagal lang yung paglalakad namin nito ni Ka Erwin. Malalim na yung gabi nito. Pero maliwanag pa naman yung buwan. Kaya kita pa rin namin yung kalsada. Malayo-layo pa to kung saan namin iniwan yung baril namin. Dumaan kami sa shortcut. Hanggang isang kakahuyan yung pinasok namin para mapabilis kami. May kubo dun sa dulo. Makainom kaya tayo. Nauuhaw ako sa kakatakbo natin eh. May tao kaya dyan? Kung meron man, sigurado akong tulog na sila. Ating gabi na eh. E di gisingin natin. Problema ba yun? Walang yaka talaga. Baka mamaya magalit sila sa atin eh. Huwag na, tiisin mo na lang hanggang sa kuta. Hindi ko na matiis eh. Ayun oh, mukhang may tao sa labas. Tara. Pagkarating namin, may isang matandang babae nga sa labas ng kubo. Nagwawalis to sa bakuran niya. Sa isip ko nito na sobrang weird lang. Kasi sa kalaliman ng gabi, nagwawalis pa rin siya na dapat ay natutulog na siya. Magandang gabi Lola. Galing kami sa piyesta dyan sa kabilang barangay. Napagod kasi kami. Pwede po ba kami makahingi ng kaunting tubig sa inyo? Napatigil to sa ginagawa niyang pagwawalis at agad na inangat yung ulo niya para tignan kami. Sandali siyang napatigil pero kalaunan ay ngumiti rin sa amin. Oo naman, mukhang pagod nga kayo. Baka gusto niyong tumuloy muna para makapagpahinga. Wag na po Lola. Gusto lang po talaga namin makainom. Mabilis ko siyang sinagot nito. Kaya pumasok na lang ang matanda sa kubo para kumuha ng tubig. Iba ang pakiramdam ko sa matandang to. Kakaiba yung titig ng mga mata nito sa amin. Kusang tumatayo yung mga balahibo ko nang hindi ko alam kung bakit. Pero itong kasama ko, tila hindi niya alam yung napapansin ko. Tara na Ka Erwin, umalis na tayo rito. Teka naman, nauuwa pa yung tao eh. Huwag ka nang minom, malapit naman na tayo sa kuta eh. Anong malapit? Ang layo pa niyan oh. Ilang kilometro pa to. Sa dulo pa tayo ng bundok. Basta, halika na, umalis na tayo rito. Pero biglang dumating yung matanda at may dala na tong isang baso at pitsil na may lamang tubig. Itong si Ka Erwin naman ay sinalubong yung matanda at saka inabot yung dala niya. Ikaw ayaw mo minom? Bahala ka, malayo pa tayo. Salamat Lola dito ah. Pagpasensya nyo na tong kasama ko. Mahihain kasi. Palibhasa pinaglihisan na mo makahiya. Ayos lang Utoy, ubusin mo yung tubig para makabawi ka ng uhaw. Ngumiti yung matanda matapos inumin ni Ka Erwin yung tubig. Sarap na sarap to sa tubig. Parang batang nakatikim ng soft drinks. Paano Lola? Hindi na po kami tatagal. Salamat ulit sa tubig mo ah. Habang palayo kami sa kubo, nilingon ko pa yung matanda. Nakangiti lang tong nakatingin sa amin. Nakakapagtaka lang na gabing-gabi na pero gising pa rin siya. Sayang talaga. Hindi man lang tayo nakadagit ng babae sa diskuan. Panira kasi yung mga lalaki na yon. Dapat nung pinagbabaril eh. Hindi ka ba nagtataka kay Erwin sa matandang yon? Saan? Sa suot niyang pajama? Nagtaka nga ako, walang kaparehas na itaas eh. Sira, hindi tungkol dun. Tungkol saan ba? Kung bakit gabing-gabi nagising pa rin siya. Tapos nagwawal sa bakuran niya. Sinong baliw ang gagawa nun? Ang dilim-dilim magwawalis ka? Iba yung pakiramdam ko sa matanda na yun kay Erwin. Kung ano nung pinag-iisip mo eh. Yun ang gusto niya eh. Wala tayong magagawa. Kanya-kanyang trip lang yan kapatid. Pambihira ka naman. Wala ka ba talagang kakaibang nararamdaman sa matandang yun? Anong pakiramdam ba? Hindi kaya aswang siya? Punyeta ka naman oh. Sa tinagal-tagal ko nang mamalagi rito sa kamundukan, ni isang aswang wala pa ako nakikita. Ahas, marami. Ewan, tara na nga. Bilis naman dyan. Naantok na ako. Madaling araw na kami nakarating ni Ka Erwin sa kuta. Gising na yung ibang mga kasama namin. Samantalang yung iba natutulog pa. May naglalaba at may nagluluto na. Hindi pwedeng patamad-tamad ka rito sa grupo. May mga alagang manok at kambing din naman kami rito na dapat mong pakainin. Maraming nakaimbak na bigas na galing sa mga magsasakang hinihingian namin. Saka lang kami lilikas kapag natuntun na kami ng mga sundalo. Hahanap ng bagong kuta at doon naman ulit mananatili.
Ganito lagi ang sistema namin dito sa bundok. Hindi kami naghahanap ng gera. Hanggat maaari, umiiwas kami sa mga sundalo. Kaso minsan, hindi talaga maiwasan na magkasagupaan kami sa tuwing makakasalubong namin sila sa daan. Pero sa totoo lang, ayaw namin ng gulo. Masakit sa amin na makitang kapwa Pilipino rin namin ang kapatayan namin. Makalipas ang ilang araw, lumakad kami kasama si Commander para pumunta sa kabilang bundok ng bayan para kumustahin yung isa pang grupo ng pangkat namin. Umigit kumulang 30 din kaming umalis kasama si Ka Erwin. Nagdala kami ng mga manok, bigas at kung ano pang gamit pang luto. Medyo may kalayuan kasi tong kuta nila. Sabi ni Commander, aabot ng 3 araw bago kami makarating doon. Sa paglalakbay nating to, maaaring makasalubong tayo ng grupo ng gobyerno. Mabangis na hayop sa gubat at kalamidad. Ang hiling ko lang sa inyo, ingatan niyo ang mga sarili niyo. Bitbit ko nito yung 2 manok na nakatali ang paa. Samantalang si Ka Erwin, gamit ang pangluto ang dala niya. Yung iba naman, may mga dala rin katulad sa amin. Sandali kapatid, ang sakit ng tiyan ko ah. Mukhang may kung anong gumagalaw sa loob. Bulati lang yan. Kung ano kasing nilalamon mo eh. Hindi, ang sakit talaga. Parang may nabubuhay sa loob ng tiyan ko. Wala yan. Mawawala rin yan. Nasa kalagitnaan na kami nito ng paglalakad. Pero itong si Ka Erwin, namimilipit sa sakit ng tiyan. Tapos naglalaway pa. Tumitirik yung mata nito habang kinakalmot yung lupa. Saglit kaming tumigil nito para bigyan ng pansin si Ka Erwin. Pinainom namin to ng tubig at pinaypayan. Baka kasi naiinitan lang. Mga ilang minuto pa, tumahan na to. Sobrang sakit daw ng katawan niya at nanghihina raw siya. Ano ba nangyayari sa'yo kay Erwin? Nakaraan ng sesepa natin ah. Ewan ko, bigla na lang parang sinisikmura ako. Tapos parang may gusto kong kainin na hindi ko alam kung ano. Muli kami nagpatuloy sa paglalakad ng umayos ng pakaramdam ni Ka Erwin. Pero 1 oras pa lang kami itong naglalakad. Biglang sumenya si Commander na dumapa raw kami. May mga kalaban daw. Nasa isang barangay na kasi kami nito. Pero sa damuhan lang kami. May mga sundalo pala ditong umiikot. Mukhang marami sila sa amin. Kaya pinili na lang naming lumihis ng daan. Bumaba na lang kami sa bangin para magtago sa mga sundalo. Binaybay namin yung maliit na sapa at tiniis yung mahirap na daan para umiwas sa mga tropa ng gobyerno. Pagsapit ng gabi, nagpahinga kami sa isang malaking puno. Dito na kami sumilong at nagsaeng. Nagluto ng ulam at dito na rin nagpalipas ng gabi. Walang imik nito si Ka Erwin. Para bang may iniisip na malalim. Hinayaan ko na lang siya dahil baka masama yung pakaramdam niya. Kinabukasan, nagimbal ang lahat. Nakita kasi namin yung mga dala naming manok na patay na at wala nang mga lamang loob. Para bang may kung sinong mabangis na hayop ang umatake sa mga to. Wala kang dibdib at wala nang lamang loob. Hindi normal na hayop ang gagawa nito. Sabi ng kasama namin, baka yung mga pusang gubat daw ang gumawa nito o hindi kaya bayawak. Pero sabi ni Commander, hayaan na lang daw namin. Meron pa namang natirang ilang mga manok. Kaya nagpatuloy na kami nito sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang ilog. Maliit lang to na ang dulo ay maliit na barangay ng bayan. Naligo kaming lahat maliban kay Ka Erwin. Napansin ko rin yung damit nitong puno ng mantsa. Para bang nato yung dagta. Sigurado ka Ka Erwin na hindi ka maliligo. Tignan mo sila oh, nagtampisaw na. Dito na lang ako. Baka may dumating na sundalo eh. Hindi ko alam pero yung mga mata niya natataranta. Parang hindi siya mapalagay sa paligid niya. Hinayaan ko na lang siya at sumunod sa mga kasama kong naliligo. Pero mula sa malayo, tinitignan ko si Ka Erwin. Balisa at parang wala to sa sarili. Malayong malayo nung unang makilala ko siya. Ano kaya nangyari dun? Hanggang sumapit ang gabi, muli kaming tumigil sa isang spot at dito natulog. Sa kailaliman ng gabi, nagising ako sa kakaibang ingay. Para bang tunog ng bibig na lumalantak ng kung ano. Malaki naman ito yung buwan pero madilim pa rin dahil sa mga malalaking puno. Kaya hirap akong makita kung saan nanggagaling to. Tumayo ako para usisain to. Pagkarating ko sa dulo, may naaninag akong taong nakaupo. Tapos parang may nilalantakan to. Sino yan? Sino ka? Agad kong itinutok yung baril ko sa kanya. Nang tumingala ito sa akin, bumungad yung 2 mata nitong nagbabaga. Agad ko tong pinaputukan kaya mabilis tong tumakbo palayo. Susundan ko pa sana siya pero hindi ko na siya nakita. Saka ko lang nalaman na mga manok pala yung nilalantakan niya. Nang lumapit na ako sa pwesto niya kanina, dumating din yung mga kasama ko. Habang gulat na gulat sila, pinaliwanag ko naman sa kanila ang lahat ng nakita ko. Sobrang nakakatakot yung itsura niya. Mahaba yung kuko at naglalaway. Kaso, hindi ko lang makita ng gusto yung mukha niya eh. Pero yung suot niya parang katulad ng sa atin eh. Dito yung nasagot ang mga katanungan namin na hindi hayop pa mga kumakain sa mga dala naming mga manok.
kundi isang aswang. May isa lang akong napapansin na mga oras na to. Yun na yung hindi ko makita si Ka Erwin. Pero bigla tong dumating nang hinahanap ko na siya. Saan ka galing ka, Erwin? Dyan lang, Commander. Nagbawas lang. Naparami kasi yung kain ko kanina eh. Mag-ingat ka. May kung anong alimaw na umaatake sa atin dito. Baka malaking gorilyo o unggoy lang, Commander. O di kaya malaking asong gubat. Hindi ako maaaring magkamali kay Erwin. Hindi to katulad ng sinasabi mo. Sigurado kong aswang ang nakita ko rito. Ikaw naman, Karedelo. Masyado ko nagpapaniwala sa mga kwentong bayan. Sige nga, paano mo may papaliwanag yung mga manok na wala ng lamang loob? Tumahimik to't saka umupo. Napansin ko yung suot nitong damit. May mga mancha tapos may mga balahibo yun ng manok. Pero hindi ko sinabi sa iba yung napansin ko nito. Yung lahat, magmasid kayo sa paligid. Lakasan nyo yung pakaramdam nyo. Mukhang hindi sundalo yung kalaban natin ngayon. Iyaan nyo na. May natitira pa namang mga manok dyan eh. Anong gusto mo kay Erwin? Hintayin pa nating maubos yung mga manok bago tayo gagalaw? Huwag sanang umabot sa punto na pati lamang loob natin ay kakainin na niya. Tama ang sinabi ni Cardelo. Dapat maging mapagmatsyag tayo. Sa ikatlong gabi namin sa paglalakbay, ganun pa rin yung sistema. Tumigil kami ulit sa napili naming spot para dito magpahinga. Lahat kami nagmasid mula sa paligid. Pero dahil sa pagod at layo ng nilakad namin, nakatulog din kaming lahat pagsapit ng hating gabi. Pero dito naman ako may naramdaman sa paligid ko. Umaalulong yung mga asong gubat nito. Hudyat na may paparating na panganib. Nakahiga ako nito, pero yung mga mata ko'y umiikot sa paligid. Maliwanag naman ang buwan kaya makikita ko kung sino mang nilalang ang lalapit sa amin. Mahigpit ang pagkakahawa ko nito sa baril ko. Pagtingin ko sa pwesto ni Ka Erwin, wala na siya sa pwesto niya. Kaya napatayo ko para sana hanapin siya. Pero biglang nagising si Ka Lando. Medyo may edad na to kaysa sa amin. Nasa 40 pataas na yung edad nito. O, saan ka pupunta, Cardelo? Dito lang, magmamasid sa paligid. May nararamdaman kasi akong kakaiba eh. Tumayo to at nagsabing iihi lang daw siya. Sabi ko dalhin niya yung baril niya. Pero tumawa lang siya at hindi ako sinunod. Sabi pa niya, hindi raw totoo ang mga aswang. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang paniniwala. Dumiretso ako sa may bandang dulo para tignan ko nung meron doon. Nang biglang may kung anong mabilis na aninong dumaan sa harapan ko. Sinundan ko to ng tingin pero hindi ko na to nakita. Maya-maya pa ay bigla na lang akong nakarinig na parang may nasinok. Pagkatingin ko sa pwesto ni Ka Lando kung saan siya kanina nakatayo para umihi, ay wala na siya doon. Buwisit! Ka Lando! Nagsitayuan ng mga balahibo ko habang marahang naglalakad papunta sa kinaroroonan ni Ka Lando kanina. Pagkarating ko rito, bumungad sa akin ng malapot na dugo sa lupa't damuhan. Dito ko naginising ang lahat. Nataranta kaming lahat sa nakita naming dugo. Kaya sinuyod namin yung kakahuyan. At ilang saglit lang ay natagpuan namin sa hindi kalayuan ng katawan ni Ka Lando. Wala na tong buhay habang ang dibdib nito ay warak at wala na rin lamang loob. Punyeta! Sino may gawa nito? Galit na galit si Commander nito at agad na nagpaputok. Ilang saglit lang ay dumating si Ka Erwin at basang-basa to. Ano nangyari? Naligo kasi ako dyan sa may sapa eh. Nainitan kasi ako eh. Anong meron? At nakarinig ako ng putok ng baril. Sa tuwing may nangyayari dito, parati ka nalang wala. Sige na, magbihis ka na para mapag-usap-usap tayo. Kung anong gagawin natin sa bangkay ni Ka Lando. Binalot namin to ng tela at saka nagdasal. Pagsapit ng umaga, dito na kami nagdesisyon na ilibing na lang ang katawan nito kung nasaan kami. Mabuti na lang hindi ganun katigas ang lupa, kaya nakahukay kami ng malalim nito. Kaso nga lang, bigla namang umulan ng malakas, kaya imbis na magpatuloy kami sa paglalakad, sumilong na lang muna kami. Dahil dito, inabot na kami ng hapon sa kakahintay na tumila to. Malapit-lapit na tayo. Pero kailangan muna natin makahanap ulit ng matutulugan. Siguradong bukas pa tayo ng hapon makakarating doon. Kinakabahan na naman ako nito dahil pakagat na naman yung dilim. Kailangan ngayong gabi, masugpo na namin kung sino man yung gumagawa sa amin ito. Mga bandang 9:00 ng gabi, kanya-kanya na kaming higa sa gusto naming pwesto. Habang nakahiga ako, lumapit sa akin si Ka Erwin. Hindi ka pa ba matutulog? Naalala ko yung matandang hininga natin ng tubig. Bakit? Lagi ko kasi siyang napapanaginipan. Nakakatakot yung mukha niya, Cardelo. May kung anong langis siyang pinapahid sa katawan ko. Hindi ako makagalaw. Tapos nilalagyan niya ng laway yung tenga ko. Natatakot ako, Cardelo. Ito ba yung dahilan kung bakit balisa ka palagi? Hindi siya sumagot sa akin nito. Umalis siya at bumalik sa pwesto niya. Naaawa ako sa kanya nito. Para siyang binabangungot ng gising. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, muli ako nagising. Nakita ko si Ka Erwin na nakatayo malapit sa akin. Nanilisik ang dalawang mga mata niya
habang ang kamay ay may hawak ng kung anong bagay na nilalantakan niya. Kahit may kadiliman ng gabing to, alam ko na dugo ang kumakalat sa damit niya at tumutulo sa bibig niya. Ka-Erwin? Binitawan niya yung bagay na nilalantakan nito at saka umangil sa akin. Nakakatakot yung tunog nito na parang mabangis na hayop. Nang tumakbo to para sugurin ako, dito ko na siya pinaputukan. Pero sa paa ko lang siya binaril. Nang makita nitong nagising yung mga kasamahan namin, lumikutot saka tumalon sa mga puno. Alam kong tinamaan ko siya, pero parang walang talab sa kanya ang lahat ng balang tumama sa kanya. Anong nangyayari? May mga sundalo ba? Wala, Commander! Pero aswang meron! Nasaan? Pinaputukan ko siya kanina nang magising kayo. Biglang lumundag sa mga sanga. Ang liksi niya! Sinasabi na nga ba eh. Maganda kayo. Hahanapin natin yung halimaw na yon. Maya-maya pa ay may isang kasamahan kaming sumigaw sa bandang unahan namin. May katawan tong nakita. Dito lang namin nalaman na may isang kasama pala kaming nadali ng aswang na yon. Tulad rin na nangyari kay Kalando, warak ang dibdib at wala na ring mga lamang loob to. Dito ko na sinabi sa lahat na si Ka-Erwin yung aswang at kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang kakaibang itsura nito. Ang iba nito'y halos hindi makapaniwala, pero si Commander naniwala siya sa akin dahil una pa lang daw ay duda na siya sa kinikilos ni Ka-Erwin. Ang hindi lang nito maintindihan ay kung paano nangyari ito sa kanya. Sa palagay ko, nayanggaw si Ka-Erwin. Caridelo, nung bumababa kayo sa bundok, nakipag-inuman ba kayo? Hindi, Commander, pero nung pauwi na kami, nakiinom siya sa isang matandang babae sa may kubo. Kilala niyo ba yung matanda? Hindi, Commander eh. Nadaanan lang namin siyang nagwawali sa bakuran niya ng 10 oras ng gabi. Kumpirmado, niyanggaw si Ka-Erwin na matandang yon. Halos gabi-gabing gustong kumain ng sariwang lamang loob. Ganyan ang mga bagong yanggaw. Mas malakas pa sila kaysa sa mga matagal ng aswang. Hindi nila nakokontrol ang sarili nila, kahit gustuhin man nilang tumigil. Kaya kayo, wala na tayong magagawa pa, kundi patayin ang kapatid nating si Ka-Erwin. Kaysa tayo pa ang ubusin niya. Masakit sa amin ang gagawin namin ito, pero ito ang makakabuti sa nakakarami. Nalungkot kaming lahat sa naging desisyon ni Commander, lalo na kami mismo ang tutugi sa kabaro namin. Ngayong gabi, hindi sundalo o tropa ng gobyerno ang tutugisin natin, kundi ang sarili nating kasama na si Ka-Erwin. Alam kong masakit at mahirap to para sa ating lahat, lalong-lalo na mababawasan tayo ng isang kapatid. At hindi sundalo ang dahilan, kundi sa sariling mga armas pa natin tumawawala. Pero wala na tayong magagawa. Ito na lang ang paraan. Kung makikita nyo siya, wag na wag kayo magdadalawang isip na paslangin siya. Dahil ang mga kagaya niya ay hindi magdadalawang isip na tapusin tayo. Maliwanag ba? Kilos na! Nagwatak-watak kami nito para lumawak yung sakop namin sa lugar. Nang sa ganun ay mahanap namin kagad si Ka-Erwin. Nakahanda na yung itak naming lahat at barel. Kahit kargado kami ng mga armas, ay kabado pa rin kaming naglalakad nito. Lalo na't hindi namin nakikita yung kalaban at kung saan to aatake. Sa pangkat ko, 6 kami. Bali ilang grupo din kaming nahati para suyurin ang gubat. Hanggang napatigil kaming 6 sa isang tunog na parang isang inahing manok na parang nagtatawag ng kanyang mga inakay. Siya na yan! Hindi yan manok! Talasan niyo ang pakaramdam niyo! Sa puntong to, mga hininga na lang namin yung maririnig sa paligid na wala yung kakaibang tunog at napapalitan ng mga kaluskos sa iba't ibang bahagi ng lugar. Tagatak na yung pawis namin at nangangatog pa ang mga tuhod. Yung kaba namin ito'y walang mapagsidlan. Nang biglang lumakas yung kaluskos sa likurang bahagi namin, sabay-sabay namin tong nilingon at sabay-sabay din naming pinaputukan. Pero nang lapitan namin to, wala kaming nakita rito, kundi mga talahib at puno lang. Wisit na to, mas mamamatay pa yata tayo sa nervyos eh. Parang mas nakakaba pa to sa mga sundalong kalaban natin eh. Ay, nung tumahimik na ang lahat, nagulat kami sa isang mabilis na paggalaw ng mga talahib sa harapan namin. Kaya muli namin tong pinaputukan. Pero pagtingin namin ng maigi ulit dito, wala kaming nakita. Halos hindi na kami makausad sa pwesto namin ito dahil yung 2 paa namin ayaw nang humakbang dahil sa takot. Nang humawak pa nga ako sa isang kasamahan namin, kamuntikan niya pa akong mabaril dahil sa gulat. Maya-maya pa ay ilang mga putok yung narinig namin galing sa kabilang grupo. Sobrang bilis naman nun. Kanina nandito lang yun ah. Sabi ko nito habang ang mga matay gumagala sa itaas ng mga puno. Pagkarating namin sa bandang sapa, may nakita kaming mga bakas niya. Kaya sigurado kaming nasa malapit lang siya nito. Ka-Erwin, nasan ka ba? Ilang sandali pa ay napatigil kami sa isang anino na hugis tao.
Mga ilang metro lang yung layo nito sa pwesto namin. Nakatayo lang to sa amin at nakatingin. Maya-maya pa ay bigla tong gumalaw at nag-umpisang lumapit sa amin. Kaya pinagbabaril namin to. Pero sadyang maliksito at nagawa pa niyang matalunan yung isa naming kasama. Dito ko na binunot yung itak ko at saka tinagato sa likod. Napatakbo to at agad na nagtago sa dilim. Parang baboy ramutong umiiyak dahil sa natamo nitong sugat. Tinamaan ko siya! Bilis! Dito siya tumakbo! Alam ko sa punto na to, madali na lang namin siya makikita dahil mukhang napuruan ko siya ng itak. Pero maya-maya pa, muli siyang umatake at tinamaan ng kalmot yung isang kasama ko. Pinaputukan namin siya at hinataw din to ng itak ng isang kasama ko. Pero mabilis pa rin tong nakatakbo. Mabilis namin siyang sinundan. At dito'y natagpuan namin tong nakayuko na sa talahiban. Mukhang napuruhan nga namin siya ng itak. Puno ng dugo yung katawan nito at hingal na hingal. Sa pagkakataon na to, ay nagsalita na siya para kausapin kami. Hindi ko na kaya mga kapatid. Pagod na ako. Pasensya ka na ka, Erwin. Dapat pinigilan kitang inumin yung tubig sa matanda eh. Wala ka kasalanan, Caredelo. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin sa inyo eh. Hindi ko lang talaga mapigilan ng sarili ko na kumain ng lamang loob. Pakiusap. Tapusin niyo na ako. Ayoko na ng sitwasyon kong to. Umiiyak na sabi nito sa amin habang hirap na magsalita. Kahit papaano, pinipigil nito yung sarili niyang atakihin kami sa kabila ng pagkasabik nito sa dugot laman namin. Alam ko sa punto na to, hirap na rin siya sa kalagayan niya. Ilang saglit lang, muli itong naging mabangis sa tinangka kaming atakihin. Pero pinagtulungan na namin siyang hawakan sa kamay para hindi na siya makakilos pa. Maya-maya pa'y dumating na sina Commander at ang ibang grupo. Hindi ko gusto ang kalagayan mo ngayon kay Erwin. Maraming giyera na tayong pinagsamahan. Hindi ko akalain na aabot tayo sa puntong to. Patawarin mo ako dahil nagkulang ako. Papasensya ka na rin, Commander. Ikaw yung pinaka-the best na Commander para sa akin. Salamat sa lahat ng paggabay sa akin. At patuloy na pakikipaglaban sa mga karapatan natin. Ikaw naman, Cardelo. Kahit saglit lang tayong nagkasama, naging mabuti kang kaibigan sa akin. Hindi kita makakalimutan. Sa inyong lahat, maraming salamat sa saya at lungkot na pinagsamahan natin. Saan kahit wala na ako, patuloy niyo pa rin ipaglaban ang karapatan na nararapat para sa atin. Huwag kang mag-alala kay Erwin. Lahat kaming nandito. Hindi ka namin makakalimutan. Maraming salamat sa iyo. Sige na, wala nang oras. Patayin niyo na ako. Bago pa magising yung halimaw sa loob ng katawan ko. Walang sino man sa amin ang may gustong gumawa nito kay Erwin. Ibinigay ko kay Commander yung itak ko nito at saka tumalikod. Habang ang mga luha namin ay nagsisituluan na at ang mga dibdib ay sobrang nasasaktan. Ipikit mo ang mga mata mo kay Erwin. Ayokong makita yan. Sobrang bigat ng boses ni Commander nito. Alam kong sa pagkakataon na to, ipinikit ni Ka Erwin yung mata niya. Kahit nakatalikod, rinig ko yung hikbi ni Ka Erwin. Hanggang sa marinig na lang namin ang paglapat ng itak sa leeg ni Ka Erwin. Pagkalingon ko, nakasubsob na sa lupa si Ka Erwin. Para akong sinakluban ng langit at lupa sa sobrang sikip ng dibdib ko sa nakikita ko. Ka Erwin. Sa mga panahon na to, lahat kami sobrang lungkot pero walang ibang paraan kundi ang gawin ng mga bagay na to. Binalot namin si Ka Erwin ng tela kasama yung isa pa naming kasama at saka pinagtulungan para buhatin. Kasabay ng pagsikat ng araw ay ang paglubog ng mga sarili namin sa lungkot. Kahit ganito ang nangyari ay nagpatuloy kami sa pagpunta sa dapat naming pupuntahan. Inilibing naman namin ang bangkay ni Ka Erwin kasama ang isa pa naming kasama sa gubat. Makalipas na ang ilang araw, binalikan namin yung matanda na nagpainom sa kanya ng tubig at saka pinatay to. Pati ang kubo nito'y sinunog namin dahil ang mga katulad niya ay hindi nararapat na mabuhay pa. Sa ngayon, isa pa rin naman akong kalaban ng gobyerno. Patuloy na pinaglalaban ang alam naming tama at kung anong nararapat para sa amin. May naging asawa na rin ako, kapangkat din namin. At sa ngayon, isa na akong commander ng kilusan namin. Naibahagi ko lang to dahil dinadalaw pa rin ako ng alaala ng kapatid naming si Ka Erwin. Nakakalungkot lang kasi hindi niya na nakuha
ang dahilan kung bakit siya sumapi sa kilusan na to. At dahil lang yun sa walang kwentang mga aswang na yan. Salamat sa pagtanggap ng kwento kong to. Gusto ko lang maging aral to sa iba na mag-ingat kayong tumikim at uminom sa mga lugar na pupuntahan nyo dahil baka mayanggaw din kayo at maging aswang.